Palabas na ako ng parking nang bigla akong nakita ito. Yan. Yes, mga idol. Honda Giorno Plus. Yan. Ito na yung pinakabagong motor na nilabas ni Honda para sa Pilipinas. Yan. Honda Giorno Plus. Classic looking yan. Talaga namang head turner to pag nakita niya eh. Kasi yung headlight niya na bilugan, LED yan eh. Napakaliwanag dyan. Tapos meron siya netong malapad na harapan na to. O, diba? Talaga namang nakapaka-classic ang datingan. Tapos meron siya ditong signal light. Yan o. Bulb type yung signal light niya. Kaya naman napaka-premium ko. Sabaga nakaka-retro, nakaka-classic ng design yung bulb type na signal light niya. Tapos kung titingnan mo naman siya dito sa gilid niya, ang lapad ng gilid niya, oh, diba? Tapos nandiyan naka-engrave yung 3D emblem niya, oh, Honda Giorno Plus. Yan, diba? Tapos may gulay board din siya, oh, kaya napakadami kang madadala sa motor na ito kung sakali. Tapos pag titingnan mo naman siya dito sa likod, mapapansin mo itong square type na taillight. LED yan, kaya napakaliwanag yan. Sa bawat preno mo, talagang maliwanag, kitang-kita ka. Tapos yung signal light niya dito sa may gilid, talaga naman napaka-classic ang datingan. Kung mapapansin nyo, yung upuan niya, ang lapad, ang laki, super comfort. Pang maxi scooter ang datingan ng upuan niya sa sobrang lapad, ang ganda. Tapos premium na premium pa yung stitches niya, no, diba? Sa ilalim ng upuan niyan, pag binuksan mo, ang laki ng compartment, 30 liters capacity ang kasya dyan. Pwede ka maglagay ng half face na helmet, maglagay ka ng t-shirt, ng tumbler, ng gloves, o pwedeng pantalon, baka may pants pa magkakasya sa loob. Kasyang-kasya yan diyan sa 30 liters na yan. At alam nyo ba kung bakit napakalaki ng compartment ito? Kasi yung gas tank niya ay nandito na sa unahan. Yan, dito na nilagay, kaya maluwag na maluwag yung compartment niya. Kung titingnan nyo sa bandang taas sa kaliwang side, meron dyan packet. Kasya dyan ang cellphone. Kasi 1.2 liters yung packet size niyan eh. So pwede ka maglagay ng cellphone, pwede ka maglagay ng gloves o basahan o kung ano man pwede mo pang ilagay dyan. At hindi lang basta pwede ka maglagay ng cellphone. May USB charge din dyan. Pwede ka mag-charge yung cellphone mo habang nakalagay dyan sa packet na yan. Kaya sulit na sulit yan. Kung papansinin mo naman dito sa bandang kanan, no worry. Hindi ka na magdadala ng susi kasi keyless system tong motor na to. Kaya naman napakagaling, napakadali na lang. Sabit mo na lang yung remote sa bewang mo. Anytime, anywhere. Pwede mong dalhin. Tapos kung titingnan mo tong manubela niya, yung panel, LCD panel niyan, hawig na hawig siya sa Click 125. So, halos the same na yung mga information na makikita mo dyan. Tapos dito sa kaliwa, syempre yung mga regular button, preno, busina, kung ano-ano pa. Signal light. Tapos dito sa kanan, kung mapapansin siya, meron siya dito nung button na to. Yan yung ISS na tinatawag. Yung ginagamit yan sa idling stop system. Yan, na pag tumigil ka sa traffic light, mamamatay yung makina mo, then twist mo lang yung throttle, aandaw ka na ulit. Mag-ano na ulit yung makina mo. So, speaking of makina at may ISS to, ang makina na ito is pang Click 125. Yan. Same lang sila ng Click 125. Single cylinder, single overhead cam, fuel inject, tapos liquid cool, saka naka-CVT drive. Pero ang big advantage lang na itong kay Honda Giorno is naka 4 valve na siya. Yan. 4 valve para sa isang 125cc engine. O, napakalakas, diba? Actually, hindi nga siya ganun kalakas kumonsumo ng gasolina. Kasi ang sabi nila is nasa 47 kilometers per liter ang kaya ng motor na ito. So, sulit pa din para sa isang 4 valve na 125cc engine na kaya ng 47 kilometers per liter. Malayo-layo na marating mo nun kung tutusin para sa isang full tank na may 5.2 liters lang yung tanke niya. Kaya malayo-layo na marating mo kung tutusin. So, speaking of speed, speaking of malayo-layo marating, ang gulong nito is merong sukat na 100 by 90 by 12. Well, yes, maliit po ang kanyang gulong pero makapal yung profile niya. Kasi nakamags naman siya, tubeless. Tapos meron disc brake sa unahan at meron drum brake sa likod. Dahil disc brake at drum brake, alam naman natin pag ganyan ang setup is naka-combi system yan. Naka-combi system po ang preno neto. Kaya yung malakas mo makina with combi system is talaga naman napakaganda. So kung mahilig ka sa kulay na white, beige, black at saka orange,
mga retro color na yan, tama-tama tong motor na to kasi yung apat na yon ang kulay na available sa kanya. At kung ikaw naman ay mahilig sa Dalmatian, well, ang presyo nito is nasa 101.9 thousand pesos. Opo, 101,900 pesos ang SRP price ng bagong-bagong Honda Giorno. Yan, di ba? Partida, may safety feature pa yan pag nakaba yung side stand mo na mamalay ang makina. So yan, napakaganda, napaka-elegante, napaka-forma. Yan po ang ating pinakabagong nilabas ni Honda. Salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share ng ating mga videos at saka mga nanonood. Yan. Maraming pong salamat sa inyo. Yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at baka kailangan natin dumami at para lagi kayong mga na-update sa ating mga videos. Medyo matagal tayo bago nakagawa ng videos kasi nahirapan tayong gumawa ng videos. But for today is nagawa muna tayo ng ganitong process. So, ano pa masasabi ko? Well, yan. Available na yan sa market natin, sa mga Honda dealers, sa mga tindahan, sa mga tindahan na may mga motor, meron na siyang Honda Giorno. Ewan ko lang yung presyo nila, magbabago pa syempre. Tapos yung kulay, depende pa kung anong kulay ang available. So, yan ho. Sa tingin ko naman, nasabi ko na lahat ng aking pwedeng sabihin tungkol kay Honda Giorno and sana ho ay may natutunan kayo sa video natin kahit mabilisan lamang. Well, ako po si A at nag-iiwan sa inyo nakasabihan mag-ingat sa kalsada. Madaming namimirata. Well, mag-ingat po. Well, yan ho. Hanggang sa muli. Bye-bye!